Hello mga kababayan, mga kalingap, mga kabisnes kapapi. Once again, Analisa Reality Vlog. So ito po, tuloy ho ako ng recording habang nag-upload. Uploading pa ho yung aking reaction ngayon. At ito is bukas ko na ho ito may upload. Siguro umaga, hindi ko lang alam kung anong oras, matatapos ko itong ma-edit. Dito po kay Jonathan ulit, continuation, gaya ng sabi ko kanina. Shoutout po pala muna sa inyong lahat, mga silent viewers, commenters, nagla-like, nagsishare, mga hindi nag-skip ng ads. Thank you po sa suporta ninyo. So ito na, si Jonathan tuloy natin na isinama na nga ito nila Ate Vera, ni Ate Mingay, na doon si Kuya Buknoy, dinala na nila sa health center, so naayos na lahat, natimbang. Doon na tayo sa point na kailangan na niyang uminom ng gamot, makita ng doktor, kasi nga, yun talaga yung, may tawag doon kumbaga protocol, or SOP, ano ba yung tawag doon, na syempre, tungkol sa sakit na yan, sa TB, free ang gamot, kailangan may documentation din. Makita ng doktor na talagang ininom yung gamot ng pasyente. Pero, ang sakit sa ulo, grabe. Hindi niya talaga ininom. Pero ito muna, magpa-stress muna tayo kay Jonathan. Panoorin ko muna natin to. Paano nila minotivate si Jonathan. At magbibigay po ako mamaya ng aking opinion or suggestion. Kung ano ba yung pwedeng natin gawin. Wait po. So yun po mga kabisnes. Ito po si Jonathan. Pinapainom po siya ng gamot para po maano siya ng doktor na ang pag-inom niya. Ayan po. Sa isa lang po yan, pag-inom mo yan, hindi sabay-sabay. Sige na. Sa isa lang. Inumin mo muna yan. Tapos yung sa inyo, yung tatlo. Oo. Bibilin din namin kay Ate Jenny. Pero ngayon, kailangan nga makita ni Sir. Kailangan uminom ka ng tatlo. Sige na. Sige na, Kuya Jo. Kasi nakapauwi Sige lang. na, Isa muna. Isa muna. Sige, sige na rin tubig. Sige na, Kuya Jo. Kasi sigurado din hindi may inumin yan. Sigurado hindi may inumin. Bakit mo yan? Pero ni Ana kasi, Jonathan. Jonathan, inumin mo na yan. Ito lang muna ang tatlo. Gusto lang makita ng nurse na. Hindi na muna. Yun lang. Yan, hirap-hirap mo pa inumin ah. Sige na, para makauwi ka, makapagpahinga ka. Para makaalis na rin sa'yo. Wala pa eh. So yun mga kabisnes. Narinig natin, napanood natin. Sa totoo lang, clip lang yun. Umpisa, mahaba ang usapan. Inabot na sila ng hapon. Magdidilim na hindi talaga uminom. Ang daming katwiran ni Jonathan na doon daw niya inumin kay Ate Jenny. Yung mga hindi pa nakakapanood, please visit niyo po yung channel niya, Kabisnes Official. Nandun po yun. Para may stress out tayo. Ayun. So, hindi niya talaga ininom ang gamot. So, ito po yung para sa akin. Kasi sabi ni Pinuno Kabisnes, unawain natin, intindihan natin si Jonathan. Oo, nandun na tayo, intindihan natin. At nabanggit niya rin dito ni Pinuno kung may mga suggestion tayo, ano ba yung pwedeng gawin. Kasi lahat na motivation, mga strategy ng kahit yung doktor, talaga hindi nanalo kay Jonathan. Wala. Lahat sila, ang dami na nila. Pero kung halimbawa, ito yung akin, kung halimbawa lang, mga kabisnes, ako yung nandoon mismo sa time na yan. Since hindi naman bata si Jonathan para amu-amuin ba. Ito yung gagawin ko kung ako yun. Mamili ka, iinom ka ng gamot, o dalhin na lang kita sa punerarya. Kasi yung gamot, pagagalingin ka. Diba? Pagagalingin ka Kung ayaw mong inom ng gamot, saan ka mapupunta? Isang langaw na lang ang pipirma sa'yo. Kay Jonathan talaga. Nakikita natin yung itsura niya. Kung hindi yun talaga siya iinom ng gamot. Sabi ko, nandiyan sa thumbnail ko, yun na lang talaga. Pag pinirmahan ng isang langaw yan, mga si Jonathan, pag hindi niya ininom ng gamot, wala. Bibigay talaga yung kanyang katawan. Wala walang papatay sa bakterya, sa TB. Kabilaan lang nga ang may may damage. Diba? So, kailangan talaga ng gamot. Ayaw mo uminom ng gamot, sige. Gusto mong, antayin mo na lang na mamatay ka, doon ko na lang sa punerarya magtambay hanggang sa hindi ka na huminga. Yung gaganunin mo talaga para matakot. Kasi, 3 gamot, ang akala niya siguro, yung 3 gamot na yun, ipagsasabay-sabayin niya, isang lunukan lang. Talaga naman, mahihirapan ka. Ipinaliwanag naman na doon, yung doktor ba yun, o BHW, di ba yun? BHW, na isa-isa lang, inom, lunok, hanggang maubos yung 3. Pero ayaw niya talaga. Sa totoo lang, mga kabisnes, kahit nanonood lang ako, nanggigigil ako, parang gusto ko siyang pitikin ba?
Parang gusto kong isungal-ngal sa kanya yung gamot. Ganun ako kainis sa kanya, sa totoo lang. Sa totoo lang talaga, pero bilib ako kila Ate Vera, kila Ate Mingay, si Kuya Buknoy, nandun, inaama ako si Jonathan, wala din nangyari. So, ayun, sa madaling salita, sinunod nila ang gusto ni Jonathan na doon na lang sa si Ate Jenny magpapainom sa kanya. Pagdating doon kay Ate Jenny, ayaw na naman. Diyos ko, ang sarap niyang ang sarap ba niyang iuntog sa pader mo para may masmasan ba? Pasensya po, nagigigil talaga ako kay Jonathan. Pero nakakaawa siya, oo, nakakaawa. So yun, sana, pinuno ka business, takutin nyo. Kung itong time na to, hindi pa siya nakainom ng gamot, takutin talaga. Sabi nga nila nababasa sa comment section, padampot na yun sa pulis kasi nga delikado na sa labas nakapanghawa na. Aywan ko lang kung this time, kung na nangyari sa kanya, mag-uumaga na dyan sa Pilipinas. Madaling araw na dito So, takutin talaga. Titingnan ko pa. May napahapyawan ako, napanood ko yung kay Thinking Body. Hindi na rin siya pinansin, si Jonathan. Kinausap pero wala siya napala. Ang kanyang pagpupunta-punta doon is yun yung panghingi ng pera yun So, yun, pinuno, takutin nyo. Takutin nyo, Vera. Pag hindi pa niya ininom yung gamot na yan, iwan ko lang ngayon, kung hindi pa niya iinumin, ihatid nyo na sa punerarya. Tapos, sabihan nyo na lang yung punerarya na pag hindi na yan huminga, pasok nyo na lang sa kabaong. Brutal na lang, di ba? Kasi ayaw Hindi mo makausap ng mahinahon, kahit anong pasweet-sweet mo dyan, wala wala talaga, ang dami. Ang sarap ganunin ni Jonathan, sa totoo lang. Nanggigigil ako, sa totoo lang talaga. Buti wala ako doon. Dahil talagang hindi ko kaya yung haba ng pasensya na ginawa nila Ate Vera, hindi ko kaya yon. Siguro, hindi aabot ng gagabihin sila na hindi nakainom si Jonathan. Kung ako yung nandoon talaga, ay nako, ewan ko lang. Parang ang daling magsalita kasi wala tayo dun sa sitwasyon. Pero pipilitin talaga, kailangan Lahat ng pananakot na hindi ka iinom, sige, ganito mangyayari sa'yo. Hindi na pwedeng pabebe sa kanya, tanda-tandaan niya na yan Diba? Kung, di ba yung mga naalala ko tuloy dati, mga maliliit pa kami, may mga kapatid akong singit ko na lang, hindi uminom ng gamot. Anong ginagawa? Tinutunaw yung tableta sa kutsara, tinutunaw nila nanay nila tatay, ginaganon yung bibig, nakanganga, tapos igaganon yung kutsara. Isusungal-ngal. Hindi, napipilitang uminom. Pwede bang gawin kay Jonathan yun? Pwede ba yun? Dahas na makainom lang Tsaka may nabasa pa ako sa comment section, meron naman daw injectable na gamot. Ang tanong, magpapa-injection kaya? Nung kinuhaan nga daw ng dugo, talagang pahirapan din. Tapos pag pumunta doon sa kanila, huwag na nila pansinin, sabihin na lang na huwag ka na pupunta rito, dahil hindi ka rin naman nasunod sa amin, hindi ka naman uminom ng gamot, manghahawa ka lang ng sakit mo, doon ka nila kung saan mo gusto. Ganunin ba? Pero deep inside, masakit yun para sa atin. Pero lang, magkatuturuan lang natin siya, para lang uminom siya ng gamot. Yun lang yun sa akin. Nako, santong paspasan na to, hindi na pwedeng dasal-dasalan si Jonathan. Delikado na yan Ay nako. Ate Vera, mga Ems, naawa ko sa inyo sa totoo lang. Kila pinuno ka business yung sakripisyo niyo kay Jonathan. Sila, shout out kila Ate Jenny. Sila, tawag dito, sila Kuya Renji. Ayan. Wala. Antayin na lang natin yan. Na, pag hindi yan maagapan, ewan ko lang, matagal na siguro abot pa kaya siya ng 6 months pag ganyan hindi siya uminom ng gamot? Sa tingin niyo mga ka-business. Pero pag uminom siya ng gamot, may posibilidad na magiging okay siya, di ba? Pero kung hindi, wala talaga siya, zero, hindi niya iinumin yung gamot, magaganon siya. Hindi na nga siya makatayo maayos So yun lang yung sa akin, mga ka-business, pasensya na. Basta yun po yung aking reaksyon. Talaga, nanggigigil ako para kay Jonathan. So, good luck. God bless. More power doon sa mga nag-a-assist kay Jonathan. Tingalain nyo na lang, sungal-ngalin nyo na lang yung bibig, talian nyo na lang para uminom talaga yan. Sulsul nyo sa kanyang bibig yung gamot. Pilitin nyo, igapos nyo yan. Sabay ganun Wala, hindi na makuha ng maayos Hindi naman. Lahat ng pakiusap, lahat ng salita, nasabi na nila, malumanay, lahat ng paliwanag, wala na intindihan si Jonathan. Kaya ang maganda din talaga isungal-ngal yung gamot para lang makainom siya.
busan ng tubig yung bibig. Sa lista, no? Sa lista pa ako, business, pasensya na talaga, dalang-dala ako kay Jonathan, nagigigil ako. So yun lang yun sa akin, maraming salamat po. Shout out po sa like na rin sa aking comment section. Good morning po kay Nanay Solidad, Ate Ems, Ate Marilyn, Corsa Emiliano Ralph, sa aking pinsan, Walls Tradition, Mary Jane Dai, thank you. Always nandiyan ka nakasupport. Shout out po kay Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalinga Prab, Chakta Pia Matubang, Ka-Business Official, Papa Nins TV, Mrs. KB Official, Ka-Business Family, mga kagwangs, mga kasama kong reactors sa Karepa, mga Kalinga Partners, and mga Ka-Business Reactors po. Shout out po kay Kabayan Almin, The Mix Vlog, kay Ma'am Fleurs Channel, Taong Gala, Kuya Allen TV, kumusta na kayo? So, tuloy-tuloy lang ang buhay, wag po tayong magpapadala sa sitwasyon ni Jonathan, pero nanggigigil ako. Promise. Peace po tayo. God bless po. And good luck sa ating lahat. To God be the glory.